Nagbukas ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Edgar Monsen na tinugis ng pulisya. Nabangga ang kanyang sasakyan sa sasakyan ng pulis, tumakbo siya papunta sa rooftop at kumuha ng remote control. Ngunit bago pindutin ang remote control, naabutan siya ng mga pulis habang tinutukan ng baril, na hinihiling na sumuko siya. Sa kabila ng kanilang mga utos, mahigpit na tumanggi si Edgar at iginiit na gusto niyang makipag-usap sa head detective. Di nagtagal, nagpakita si Detective Halloran at tinanong siya tungkol sa kanyang mga motibo. Ipinaliwanag ni Edgar na dapat siyang gumawa ng isang kasunduan upang matiyak ang kanyang sariling kaligtasan. Lingid sa kaalaman ng pulisya, isang timer ang nagbibilang, na nagpipilit kay Edgar na i-activate ang remote control. Nang walang ibang pagpipilian, pinindot niya ang remote control, na nagresulta sa pagbaril ng mga opisyal sa kanyang kamay kasama ang remote. Nakalulungkot, ang isa sa mga bala ay tumama sa kanyang dibdib, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ang eksena ay pagkatapos ay lumipat sa isang silid kung saan naruroon ang 5 tao, na sina Anna, Ryan, Mitch, Carly, at isang walang malay na lalaki. Sila ay nakakadena sa isang pader na tinatakpan ng balde ang kanilang mga ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang tumugtog ang isang naka-record na mensahe mula sa isang taong nagngangalang John Kramer, na kilala rin bilang Jigsaw. Ipinapaliwanag ni Jigsaw ang mga patakaran ng laro, ang bawat tao ay dapat magbuhos ng kanilang sariling dugo upang mabuhay bago sila unti-unting hihilahin ng mga kadena patungo sa isang pader na may linya ng mga buzzsaw. Habang nagsisimulang umikot ang mga saw blades, ang mga kadena na konektado sa bawat balde na helmet ay nagsisimulang hilahin ang mga bihag palapit sa delikadong pader. Takot na takot at wala nang mapagpilian, isinakripisyo ni Anna ang sarili niyang dugo sa pamamagitan ng pagpayag na putulin ang kanyang braso. Sa kalaunan ay pinakawalan siya nito mula sa mga tanikala. Pagkatapos ay hinihimok niya ang iba na gawin din iyon. Sina Ryan at Mitch ay sumusunod sa kanyang sinasabi, habang si Carly, sa sobrang takot, ay naputol mula sa likuran. Ang ika-5 tao ay nananatiling walang malay at hindi maintindihan kung ano ang kailangang gawin, na humahantong sa kanyang kapos-palad na pagkamatay. Sa susunod na eksena, nakita namin ang isang babae na nagjogging sa parke. Huminto siya malapit sa maraming tao sa tabi ng tulay at natakot nang mapansin niya ang isang walang buhay na katawan na nakabitin sa tulay, na may balde na nakatakip sa kanyang mukha. Nang maglaon, dinala ang katawan sa morgue kung saan sinusuri ito ng mga forensic pathologist na sina Logan Nelson at Eleanor Bonneville. Pagkalipas ng ilang sandali, si Detective Halloran at ang kanyang partner na si Hunt, ay pumasok sa laboratorio. Pagkatapos ay maingat na inalis ng mga pathologist ang bucket helmet mula sa ulo ng biktima, para lamang gumawa ng isang kakilakilabot na pagtuklas. Ang mukha ay naputol sa kalahati, marahil sa pamamagitan ng buzzsaw. Bukod dito, may nakita silang maliit na chip na naka-embed sa leeg ng biktima. Sa pagpasok ng chip sa isang computer, nagulat sila nang marinig ang isang naitala na boses na pagmamay-ari ni Jigsaw, na nagsasabi na 4 na individual na lamang ang natitira. Nakakulong ngayon sa loob ng kamalig ang 4 na pinahirapan na biktima, na may mga tanikala pa rin sa kanilang leeg. Ilang sandali pa, isang jigsaw puppet ang lumabas sa kwarto sakay ng tricycle na may dalang karatula na may nakasulat na confess. Nalilito sa mensahe, nagsimulang ipagtapat ng mga biktima ang kanilang maliliit na paglabag. Gayunpaman, napatunayang walang saysay ang kanilang mga pagsisikap habang sinisimulan silang hilahin ng mga kadena patungo sa mga gear na nakaposisyon sa gitna ng silid. Sa kabutihang palad, nakuha ni Mitch ang isang tape na matatagpuan sa tabi ng puppet na naging dahilan upang lumuwag ang paggalaw ng kadena at inihayag din na ang mga kadena ay konektado sa kisame. Maya-maya, 3 syringe ang bumaba, bawat isa ay naglalaman ng magkatulad na hitsura na mga sangkap. Sa pag-play ng tape, binati sila ng isa pang recording ni Jigsaw, kung saan inilantad niya ang nakaraang maling gawain ni Carly bilang isang magnanakaw ng wallet, na nagpapakita na ang kanyang mga aksyon ay hindi sinasadyang humantong sa pagkamatay ng isang asthmatic na babae. Ngayon, para maiwasan ang pagkamatay ng iba, dapat iturok ni Carly ang isang syringe sa kanyang sarili, ang isa ay naglalaman ng panlunas sa lason sa loob ng kanyang katawan, ang isa ay puno ng saline solution, at ang huli ay naglalaman ng acid. Napansin ni Carly na ang isa sa mga karayom ay may bilang na 3.53, na tumutugma sa eksaktong halaga na kanyang ninakaw mula sa namatay na babaeng asthmatic. Biglang, nagsimulang hilahin ng mga kadena ang 4 na individual pataas na nagpapahirap sa kanilang paghinga.
Pinakiusapan ni Ryan si Carly na pumili, ngunit ang pagtanggi nito ay nagpilit sa kanya na isaksak ang lahat ng 3 karayom sa kanyang leeg. Ang pagkilos na ito ay nagpapalaya sa kanila mula sa mga tanikala, ngunit kalunos-lunos na nagreresulta ito sa masakit at nakamamatay na pagkamatay ni Carly. Kasunod nito, natuklasan ni Detective Halloran ang walang buhay na katawan ni Carly sa labas ng isang gusali, na ang kanyang mukha ay pumangit dahil sa mga nakakaagnas na epekto ng acid. Sinuri ni Logan at Eleanor ang katawan at natuklasan ang isa pang hugis jigsaw na tipak ng laman na nawawala. Ang paghahayag na ito ay humantong sa kanila na maghinala na si John Kramer, ang orihinal na jigsaw killer, ay maaaring buhay pa. Kaya, ang police commissioner ay nagpipilit na hukayin ang bangkay ni John mula sa sementeryo bilang patunay ng kanyang pagkamatay. Pinangasiwaan ni Hunt ang gawaing ito at sa pagbukas ng kabaong, nakakagulat niyang natuklasan ang walang buhay na katawan ni Edgar sa loob. Malamang, may kumidnap sa kanya sa ospital at dinala dito. Bumalik sa Death Trap Farm, napagtanto ng natitirang 3 biktima na sila ay pinagsama-sama dahil sa kanilang mga nakaraang maling gawain. Dahil dito, inamin ni Ryan na niloko niya ang kanyang asawa, habang inamin ni Mitch na nagbebenta siya ng sira na bisikleta sa isang binata na kalaunan ay namatay sa isang aksidente. Gayunpaman, iginiit ni Anna ang kanyang kawalang kasalanan, na nagpapaliwanag na ang kanyang asawa ay hindi na mamalayan na nahigaan niya ang kanilang natutulog na sanggol na nagresulta sa kalunos-lunos na pagkamatay ng kanilang anak. Habang nagpapatuloy sila sa susunod na gawain, sinubukan ni Ryan na lumabas sa isang pinto na may nakalagay na no exit, ngunit ang pagkilos na ito ay nagiging sanhi ng pagkahulog ng kanyang paa sa isang butas na may mga matatalas na wire na nakatago sa ilalim ng mga floorboard. Sina Mitch at Anna ay nagmamadaling tumulong sa kanya at natuklasan ang isa pang tape na nakatago sa ilalim ng sahig. Sa pag-play nito, napagtanto nila na ang partikular na pagsubok na ito ay hindi isang pagsubok kundi isang paraan upang parusahan ang mga naghahangad na gumawa ng mga shortcuts sa buhay. Pagkatapos nito, nagsimulang maghanap sina Mitch at Anna para sa isang ruta ng pagtakas, ngunit natagpuan ang kanilang mga sarili na nabitag sa isang maliit na kwarto na may nakalagay na telebisyon. Nagpakita si Jigsaw sa screen, na nagpapaliwanag na dapat i-activate ni Ryan ang isang nakatagong switch sa ilalim ng floorboard para mabuhay sina Mitch at Anna. Sa mensaheng ito, ang mga butil ay nagsisimulang umagos mula sa mga lagusan sa itaas, ngunit si Ryan ay nakipagbunos sa kanyang panloob na kaguluhan at hindi niya magawang i-activate ang switch. Pagkatapos ng maikling paghinto sa pag-agos ng butil, isang serye ng mga nakamamatay na bagay ang bumagsak, kabilang ang isang rake, kutsilyo, karayom, at balso. Sa kalaunan, si Ryan ay nag-ipon ng lakas ng loob na atubiling i-activate ang switch, at sa gayon ay nailigtas sina Anna at Mitch. Gayunpaman, ang pagkilos na ito ay nagreresulta sa pagkakaputol ng kanyang binti, dahil sa matatalas na wire. Sa kabilang banda, nakipagkita si Logan kay Eleanor sa isang bar. Habang nagbubukas ang kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Eleanor na siya ay isang malaking tagahanga ni Jigsaw. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Logan sa kanyang studio, na naglalaman ng iba't ibang mga ginaya na mga gamit na ginagamit ni Jigsaw sa paggawa ng krimen. Bagamat kinikilala niya ang kanyang malalim na paghanga sa gawa ni Jigsaw, mayroon din siyang mga alalahanin na ang kanyang pagkakasangkot ay maaaring mag-ugnay sa kanya sa kamakailang serye ng mga pagpatay. Lingid sa kanilang kaalaman, palihim na sinusubaybayan ni Hunt ang kanilang pagkikita, kumukuha ng mga larawan at pagkatapos ay iniulat ang kanilang mga aksyon kay Halloran. Bumalik sa kamalig, ang atensyon nila ay napunta sa headlight ng isang truck. Lumapit si Mitch sa sasakyan at nakakita ng tape na may pangalan niya. Sa sandaling pinindot niya ang play button, biglang ibinitin ang kanyang paa gamit ang mga wire at dahan-dahan na bumaba patungo sa isang device na idinisenyo upang patayin siya. Sa susunod na tape, isiniwalat ni Jigsaw na ang binata na pinagbentahan ni Mitch ng motorsiklo ay pamangkin niya talaga. Bukod dito, inakusahan ni Jigsaw si Mitch na sadyang tumanggap siya ng $600 mula sa lalaki kahit alam niya na sira ang preno ng motor. Ngayon upang magtagumpay sa larong ito, dapat bumaba si Mitch patungo sa makina at hilahin ang hawakan ng preno upang ihinto ang pagtakbo ng makina. Hindi nagtagal, nagsimula ang laro, at unti-unting bumababa si Mitch patungo sa nakakamatay na makina. Nasaksihan ang malagim na sitwasyong ito, kumuha si Anna ng bakal at sinubukang pigilan ang makina sa pamamagitan ng pagpigil sa gulong ng motorsiklo na nagpapagana nito.
Habang pinamamahalaan niyang pansamantalang ihinto ang makina, tuluyang naputol ang bakal na muling na-activate ang makina at humahantong sa kakilakilabot na pagkamatay ni Mitch habang siya ay pinuputol ng makina. Puno ng takot, sinubukan ni Anna na tumakas ngunit nahuli siya at bumagsak. Nang maglaon, sa istasyon ng pulisya, ipinakita ni Hunt kay Halloran ang mga litrato mula sa studio ni Eleanor na nagudyok sa isang pagsisiyasat sa lugar. Pagdating nila ay may nadatnan silang bangkay na kahawig ni Mitch. Bilang tugon, agad na iniutos ni Halloran na arestuhin sina Eleanor at Logan. Sa pagkilos sa utos na ito, kumilos si Hunt upang hulihin si Logan. Gayunpaman, nagawa ng huli na hikayatin si Hunt na si Halloran ang tunay na salarin, na itinatampok na siya ang nakamamatay na bumaril sa dibdib ni Edgar kanina. Habang nasa isip ang impormasyong ito, pinuntahan ni Hunt si Halloran upang magtanong tungkol sa kasalukuyang kaso. Sa susunod na eksena, dumating si Logan sa bahay, at natagpuan lamang si Eleanor na naghihintay sa kanya. Inihayag niya na nalaman niya ang tungkol sa lokasyon ng laro. Pagkatapos ay umalis ang dalawa patungo sa kamalig, hindi alam na si Halloran ay lihim na nakabuntot sa kanila. Sa ibang lugar, nagising sina Anna at Ryan sa isang basement, natagpuan ang kanilang sarili na nakakadenes sa isang pader, habang nakatayo sa harap nila ang isang lalaki na nakamaskara ng baboy. Sa lalong madaling panahon ay inihayag ng nakamaskara na tao ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si John Kramer. Galit si John sa kanilang dalawa dahil nakagawa sila ng mga kapintasang aksyon. Ayon kay John, walang ingat si Ryan sa pagmamaneho at naging sanhi ito ng kanyang matalik na kaibigan na maaksidente sa sasakyan. Si Anna naman, talagang sinadya niyang inilagay ang sanggol sa tabi ng kanyang asawa para mahigaan ito at mamatay. Para sa kanilang huling pagsubok, ipinakita sa kanila ni John ang isang shotgun na nilagyan ng isang bala, na nagpapahayag na ito ang kanilang susi sa kalayaan. Pagkaalis ni John, nagmamadaling inabot ni Anna ang shotgun na may layuning patayin si Ryan. Dahil sa pagiging makasarili, kinuha niya ang sandata at pinaputok ito kay Ryan, ngunit sa kanyang kasawiang palad, ito ay nag-backfire at siya ang natamaan. Pagkatapos ay natuklasan ni Ryan na ang mga susi sa kanilang kalayaan ay nakatago sa loob ng basyo ng shotgun. Ngunit ngayon, ang mga susi ay nasira, hindi na maaaring maayos at walang paraan upang palayain ang kanyang sarili mula sa mga tanikala. Sa kabilang banda, dumating sina Logan at Eleanor sa kamalig ngunit hindi nagtagal ay tinambangan sila ni Halloran. Pagkatapos ay walang humpay na hinahabol ng pulis si Eleanor. Gayunpaman, nang malapit na niya itong mahuli, isang hindi kilalang salarin ang lumitaw nang wala saan at tinurukan siya ng gamot na nagpapahina kay Halloran. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay sina Halloran at Logan, at natagpuan ang kanilang mga sarili na nakatali sa pader na nilagyan ng mga laser cutter. Isang boses ang lumalabas sa speaker, na nagpapaalam sa kanila na dapat nilang ipagtapat ang kanilang mga kasalanan, at kung gagawin nila ito, automatikong magde-deactivate ang mga laser. Sa takot, si Logan ang unang umamin. Inamin niya na nagkaroon siya ng maling label sa mga x-ray ni John noong nakaraan, na nagresulta sa hindi natukoy na pag-unlad ng kanyang kanser. Sa kabila ng kanyang pag-amin, si Logan ay tila pinatay. Puno ng takot, pagkatapos ay ibinunyag ni Halloran na pinahintulutan niyang mapahamak ang mga inosenteng individual, habang pinapayagan ang mga tunay na kriminal na makatakas kapalit ng kanyang pansariling pakinabang. Sa wakas ay pinahinto nito ang mga laser at iniligtas ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang bumangon si Logan, na inihayag na inayos niya ang sarili niyang maliwanag na kamatayan gamit ang peking laser cutter. Pagkatapos ay inalis niya ang aparato at lumakad papunta upang kumuha ng isang sheet, na inihayag ang mga naagnas na labi ni Anna at Ryan. Sa isang nakamamanghang twist, isiniwalat ni Logan kay Halloran na siya ang ikalimang walang malay na tao sa paunang bitag, kasama sina Anna, Ryan, Carly, at Mitch, at naganap ang insidente isang dekada na ang nakakaraan. Binabago ng paghahayag na ito ang buong pelikula bilang isang bahagyang palabas lamang. Ipinaliwanag pa ni Logan na iniligtas ni John ang kanyang buhay, alam niyang nakagawa siya ng isang simpleng pagkakamali hindi katulad ng iba, at kinuha siya bilang isang tagasunod upang ipagpatuloy ang kanyang pamana pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Mula sa sandaling iyon, nangako si Logan na ipagpatuloy ang pamana ni John ng paghihiganti laban sa nagkasala. Bukod dito, inihayag ni Logan na hinuli niya si Halloran dahil siya ay isang napaka-corrupt na pulis.
Inihayag din niya na muli niyang nilikha ang mga laro sa Kamalig, gamit ang iba pang mga kriminal na pinakawalan ni Halloran, bilang kanyang mga biktima. Napag-alaman din na si Logan ang bumaril sa dibdib ni Edgar. Ngayon sa pag-amin ni Halloran habang naka-record, muling isinaaktibo ni Logan ang laser cutter na nagresulta sa pagkaputol ng ulo ni Halloran, na sa huli ay nagtatapos sa tagumpay ni Jigsaw.